Ngayon, hingyan lang po natin ng ng reaksyon ang dating chairman nga po ng Committee on Dangerous Drugs, si former Congressman Ace Barbers ng Surigao. Magandang umaga po, Sir Ace. Ay, magandang umaga, Ted. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Opo, sir, inyo ba nabalitaan itong kaso daw po na dinismiss ng Manila RTC, yung planting of evidence case against Mayo et al. Ito nga'y may kaugnayan pa rin doon sa inyong inimbestigahan po na inyo rin po napanood na CCTV footage kung saan may nagfe-fiesta nga ng mga pulis, kanya-kanyang hakot ang shabu eh. Tama ka dyan, Ted. No? Nakakagulat nga itong desisyon ng korte na kung saan ay dinismiss yung kaso. No? But kami talaga, ako at ang 10 ng aking kasamahan sa komite ay nalilito no, dito sa dismissal na ito dahil apparently ang kanilang dinismiss nila due to technicality. No? Meron daw pong incomplete details of the information in the charge sheet. No? At nakakalito dahil unang-una, si Mayo, kinasuhan nila ng planting of evidence. Di ba si Mayo nga yung pinlantingan dun nung nag-stage sila kunyari nung pagkakahuli ni Mayo dun sa isang tulay sa Quiapo yata yun, kung natatandaan ko pa, Ted. No? So talagang merong kalituhan. No? Pangalawa, bakit hindi yung possession ang ating i-charge sa kanya as recommended by the committee report of the Committee on Dangerous Drugs? Sinabi nga namin doon sa aming rekomendasyon sa committee report na filean sila ng kasong possession, no? At dahil ito ay 1 toneladang droga, pero wala doon sa mga ipinail na nagsasabing sila ay may possession ng ganong karami. Kaya nakakalito. That's why hihingi kami ng detalye pa, Ted, dito tungkol sa dismissal na ito at kung ano-ano pang mga kaso ang i-file sa kanila. Opo. Ngayon ba, Sir Ace, kayo po ay spokesperson po ng Kamara, kung mamarapati lang po ang katanungan? Ay, hindi na, Ted. No? Ako po ay nag-resign na rin kasama sa pag-resign ng ating dating speaker. Pero ako po ay tumutulong pa rin sa ating bagong speaker sa mga bagay na pwede natin siyang matulungan kung nangangailangan ng konting tulong. Opo, kaya ko po natanong yan kasi nga din po mainam din na kung kayo po ay kumbaga meron pa rin pong importanteng papel sa kasalukuyan pong Kongreso na ito po ay ma-bring up po ninyo sa Kongreso sa 20th Congress. Sino ba ngayon ang chairman po ng Committee on Dangerous Drugs? Pumalit sa inyo. Ang chairman ng 20th Congress Committee on Dangerous Drugs, si Congressman Keith Flores ng Bukidnon. At I will bring this up to him kasi nga naghihintay kami ng mga dokumento at information tungkol dito sa dismissal na ito. Nakatutok dito si Congressman Keith Flores. In fact, sabi nga niya, bakit kailangan nating tingnan ulit ito? At base dun sa ating recommendation, tingnan din natin kung ano ba yung nasunod doon sa ating rekomendasyon. Base sa 6 o 7 hearing yata ng aming komite na ginawa noong 2024. Opo. Sige po, para lang sa backtracking po ng istoryang ito, Congressman, baka lang malinaw pa sa inyo pong kaisipan yung ginawa rin po ninyong investigasyon. Hindi ba dito ang claim nung dati pong pinuno ng Drug Enforcement Group ng PMP na mayroon munang nahuling isang sa Ligumba Atadero sa Tondo, Manila sa kanilang ginawang operasyon noong Oktubre 8, araw ng Sabado. Yan po sabi nila. And then the following day daw, nahuli itong si Mayo. Di ba? Yan po ang kanilang claim doon sa kanilang official police report, sa kanilang operations report. Pero yung CCTV na lumabas na ibinulgar po ni Secretary Benhur Abalos noon, yung pala Mayo 8 pa lang, hawak na nila si Mayo. Di ba? October 8. I'm sorry. October 8 pa lang, hawak na po nila si Mayo. Yes, that is correct. Talagang may kung titingnan natin, Ted, parang merong attempt to exonerate or merong attempt to bangle Kaya nga talagang kailangan tingnan natin ito
Unang-una, sinabing dun sa ating committee, na pagtibay natin na wala namang legitimate hot pursuit na ginawa against Sergeant Mayo the following day, yung October 9, dahil yun ang sabi nila eh. So, yung operation na yun, mukhang ano yun ginawa to conceal yung October 8 arrest ni Mayo. Kasi nga pinalalabas sila October 8 si Atadero, October 9 si Mayo, pero October 8 parehas na silang parehas na silang arestado pero hindi pa yun nire-report, no? At gumawa silang paraan na kunyari merong hot pursuit at doon nga nahuli sa isang tulay sa Quiapo yata, kung di ako nagkakamali. So obviously parang merong kalituhan dito, Ted, no? Dapat talagang masilip ito. Opo, I'm sure si Congressman Kit Flores will definitely look into this. Opo. Kaya ako ito binabalikan lang para maging fresh ang memory ng mga kababayan natin because that time ang laki nitong skandalo kasi nga mismong DILG Secretary ang nagbulgar doon sa kanya sinasabi na may cover up kasi nga doon sa video rin, di ba, kitang po na labas-pasok doon sa building na lending company na umano'y pag-aari ni Sergeant Mayo, yung mga pulis na may kanya-kanyang buhat ng shabu. Ano ba ang kwento sa inyo doon ng mga pulis? Parang kakanya-kanya silang hakot. Actually, yun ang gusto namin makita doon sa ifinail na kaso. Honestly, Ted, hanggang ngayon, di pa namin nakikita. No? Ako personally, hindi ko pa nakikita kung ano yung final na kaso, ano yung basihan nila sa pag-dismiss nito. Sabi nga, due to technicality, no? Incomplete daw yung details ng information na nasa charge sheet. No? Talagang, unang-una nga, meron bang i-final na possession? Kasi ano nangyari dun sa possession? Isang tonelada nakita sa isang opisina na pagmamay-ari di umano ni Mr. Mayo. So ano nangyari dun? Meron bang na-file na kaso dun? Diba? Pangalawa, we were told yung palang si Mr. Ney Atadero na katiwala ni Mr. Mayo ay parang pumanaw na, namatay na yata last year, no? At siya kinasuhan din ng planting. Ibig sabihin, sila ang nagplanting. Si Atadero at saka si ano daw ang nagplanting, itong si Mayo. So parang ano nangyari? Wala yun sa anumang rekomendasyon ng komite namin. Opo. Ted. Kami po'y natawag sa DOJ to get their side of the story pero wala hong available na ibigay sa amin na maaari pong magpaliwanag dito. Kung noong pong Enero 28 ngayong taon, naglabas po ng whole departure order ng hukuman dito sa mga akusado, no? Pero hindi ho natin alam ngayon with this development na kumbaga technical, ano po ito kumbaga mali yung kasong isinampa. Yun basically po sinasabi dito sa balita Mali. Opo. Sige. So, ano po aasahan po namin, Congressman, na kayo po ay, bagamat kayo po hindi na nga miyembro ngayon ng 20th Congress, ano lang po kayo, mag-follow up po dito sa bagong chairman para po magpatuloy po yung kanila pong pag-aalam sa pangyayaring ito. Kasi malaki po itong dagok sa kampanya ng pamahalaan kontra illegal drugs. Asa na ba ang drugs nito ngayon? Kumbaga, yung mga yung naiwan dun sa may parang stante na kulay berde na mga pakete ng shabu. Well, dapat yan ay sinunog na yan, Ted, no? Immediately within a period of 24 to 48 hours, dapat sinunog na yan, no? Kukuha lang ng sample, representative sample sa ebidensya para magamit sa korte. Dapat lahat yung santoneladang yan ay nasunog na. Yan po ang nakasaad sa ating Republic Act 9165. So, makakaasa kayo na kasi alam mo, Ted, ito advokasya na namin ito at gusto namin meron talagang may managot dito sa ano na to, no, sa krimen na ito. Isang toneladang droga ito. Hindi ito dapat hindi binibigyang diin. O ika nga dapat ito they will not treat this as a mababaw lang na krimen dahil malalim ito at malaking sindikatong involved dito. Meron pa nga itong mga kumbaga kapareho ng paketa ng shabu na na-recover sa may Baguio, di ba? If you recall, sa Benguet, meron pa ito Yes. Opo.
Meron, Ted, meron ding na-recover. Kung di ako nagkakamali, nagkaroon ng operation ng PIDEA dyan sa isang village dito sa exclusive village dito sa Metro Manila, no? Na kung saan may isa pang foreigner na involved, no? At mukhang sunod-sunod dito, Ted, dahil isa talaga ito galing to sa isang sindikato na nag-i-smuggle ng droga dito sa atin. And I think ang presidente rito dapat siguro makaabot sa kanyang kaalaman ito kasi that time, I remember, ipinapangalandakan ng presidente na ito'y isa sa mga pinakamalaking bust during kanyang first months in office. Yes, Ted, no? Isa to sa talagang pinakamalaki as far as the quantity is concerned, no? Gusto ko lang bigyan din na yung operations kasi ngayon ng anti-illegal drug operations ng ating administrasyon ngayon ay mas marami ngayon ang nahuhuli sa kalsada. Kumpara natin sa the last 10 years, no? Dahil ito nga mukhang emboldened itong mga sindikato na magdala ng droga dito ng malakihan o bulto-bultuhan. Kaya nung nahuhuli ito, talagang klarong-klaro, kita natin na mas marami yung nahuli na naialis sa kalsada, no, dito sa administrasyon na ito. At nakita natin na dapat mataas din yung success rate ng prosecution o yung naikakasuhan o nako-convict dito. So far, medyo tumatakbo pa ho ang ating gulong ng hustisya. Ika nga, siguro hintayin natin kung ano bang mangyayari dito sa mga naikasong ito. Ito lamang, nagkaroon lang tayo ng dismissal sa isang controversial na kaso ng droga na kung saan ay mga pulis ang involved, gaya ni Sergeant Mayo, na-dismiss nga daw po due to technicality. No? May kakulangan daw sa impormasyon o sa detalye ng impormasyon na itinail. So I think dapat talaga mapag-aralan mabuti, tingnan. I hope yung mga attempts to, may mga mukhang merong nag-a-attempt to water down or hindi kaya exonerate or hindi kaya ay ibanggel, no? Ayaw naman po natin muna magsalita tungkol diyan. At ay allow natin yung hustisya o yung justice natin to grind para naman na ma-convict yung talagang guilty dito sa likod ng usapin na ito. Pahabol lang pong tanong si Chacha. Go, Cha. Yes po. Sir, hindi po ba ito, nakakatakot po ito baka maging precedent dun sa iba pang drug cases ng mga pulis na nakahain po ngayon? Yun ang isa sa maring mangyari, no? Kung ma-dismiss ito, at ang basihan ay technicality, teka muna, di ba, dapat mapag-aralan. I'm sure yung magagaling natin mga prosecutors, mga judges na nandyan sa atin, pag-aaralan nilang mabuti ito dahil imposible namang bigla na lang madidisis, makakawala yung mga involved dito dahil lang sa technicality. No? Kailangan nating mapag-aralan. Dapat na i-file ulit, no? At kailangan mas matibay na yung kaso. Sabi nga ni Justice Secretary Remulla, kailangan pag nag-file kayo, merong certainty of conviction. Oo. Bukod daw po dito sa na-dismiss na kaso, I'm not sure kung, kasi sinasabi niyo po kanina kay Manong Ted na wala pa po kayong kopya talaga nitong mga impormasyon tungkol po dito sa pagkaka-dismiss. Pero may sinasabi meron pa daw po na 2 kaso ang nakasampa ngayon kay Mayo. Ano pa pong mga kaso ito? Actually, DJ Chacha, hindi ko nga alam kung ano yung na-file sa kanila. It's just that nagulat lamang kami nung nakita namin na meron ng dismissal. At nung tiningnan ko, ako personally, nakita ko, ang kinaso sa kanya ay planting. Nabanggit nyo nga po. Siya nga yung pinlantingan diba? So nakakapagtaka, ano ba yung totoo? Nakakalito. Kaya nga hihingi ho kami ng kopya para mabasa po nating mabuti kung ano ba yung talagang nangyari dito sa kasong ito. Sige. Paano po ba ang process pag ganun, sir? Last na lang po sa akin. Lalo pa nagsagawa kayo ng investigasyon noon, kayo ang chairman. Hindi po ba dapat ini-inform din kayo o hinihingian muna ng opinion kung ano mismo yung ikakaso nila o hindi? They're free to kung ano man yung i-file nilang kaso dito po kina Mayo at sa iba pang mga pulis? Well, ang proseso talaga, after the committee, mag-submit ng committee report,
ito po ay inaaprubahan sa plenaryo. At the moment maaprubahan ito sa plenaryo, ito ay binibigyan ng kopya yung mga ahensya na dapat na umaksyon. No? Halimbawa, kung merong government employee o official, dapat Office of the Ombudsman. At nakarekomenda doon kung ano yung mga na-findings namin. Ito naman ay lead lamang. Ito naman ay recommendation lamang. Maaring mali, maaring tama, pero maaring may basihan. Pero ang ginagawa kasi namin, bukod sa aming committee report, ito'y binibigyan din namin sila ng kopya ng mga ebidensyang hawak ng komite. Nang sa ganun, makatulong sa kanilang investigation and eventually makatulong sa pag-file nila ng kaso. Opo. Maganda rin siguro, sir, na lang din follow up yung administrative sanction na ginawa doon sa mga pulis na lumabag sa mga protocol. Particularly nga po yung pong pag-iingat sa ebidensya kasi nakita ko naman natin doon At kung babalikan po din natin, Congressman, di ba sinasabi nga doon sa initial report din po nitong nag-imbestiga, no? Yung happy po ng Directorate for Investigation na yung nga meron pong umaabot sa dito po sa 990 kilos na ito, meron daw pong kinupit na 42 kilos. Doon sa investigasyon niyo, lumabas yun Opo, kaya nga may mga kinasuhan din po na administratibo. Baka naman yun po, naka-duty pa rin hanggang ngayon kung sakasakali po. Opo. Yes. We will follow that up, Ted. No? Tatanungin din natin ang PNP kung ano bang nangyari dyan. Ano bang nangyari doon sa recommendation namin. Kasi ang recommendation din namin, filean talaga sila ng administrative case. No? At bukod doon, may criminal din kaming nire-recommenda. So, ipa-follow up namin yan, Ted. Kung anong status po yan. Opo, sige po. Salamat sa inyo pong panahon, Congressman Ace. Kahit na po hindi na kayo Congressman, istorbo ho namin kayo. No problem. Anytime. Advocacy na natin ito, Ted. Anti-illegal drugs talaga tayo. Salamat. Maraming salamat sa inyo. Thank you. Si former Committee on Dangerous Drugs Chairman Ace Barbers ng Surigao. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!